pag-usbong ng Pasig River Esplanade. Sobrang kupal talaga ng mga DDS pero alam nyo, nandyan kami nung sinimulan yan. Kailan ba yan sinimulan? 2024, January. Oh, 2 taon pa lang yan. 2 taon pa lang yan. Oh, ang layo naman ng 2022 sa 2024 at pinroklama yan ginawa yan ayon sa batas na Executive Order 35. Nino ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Dami kong ebidensya na si BBM ang nagsimula niyan. Pero alam mo mga DDS syempre kapag tinanong mo, basta maganda. Oh, ano yan? Duterte yan. Nakakaumag talaga eh. Oh, panoorin natin panoorin natin. Malinaw ang mensahe ng Administrasyong PBBM. Ang pagbabago ay posible, ang lungsod ay pwedeng maging maaliwalas, at ang bagong Pilipinas ay unti-unti nang nagiging realidad. Ang dami kong video dyan na pumunta kami dyan, na pag nagsisurvey kami, dyan kami. Ang dami. May mga pelikula na nasinut dyan, di ba? Pati international movies. Kasi ang ganda eh. Di ba? Ang ganda guys. Meron nga lang minsan kinikriticize kasi yung mga mukhang bakal doon, yung iba doon plastic. Which is mas matibay naman, 'di ba? Kung aesthetic lang naman kailangan kasi 'di ba bilad din sa araw at ulan. O kapag bakal 'yan, bulok agad. 'Di ba? So 'yan, plastic. May mga nanita pero ang daming nagawang trabaho niyan, guys. Ito mga sikreto kong ano diyan. Kasi kinakausap ko yung mga tindera, kahit mga tindero-tindera diyan. Hindi nila guys, hindi nila alam kung sino may gawa ng Pasig River Esplanade. So para akong nag-aano dun, para akong let me educate you guys. Gumaganon ako. Oo, kasi sobrang dami hindi nila alam guys kung ano meron dun sa kung sino may gawa. Nandito pa nga yung video ko eh, pero papanood ko pa ba? Pasig River Esplanade. Nandun yung mga nung simulang-simula niyan, guys, nung binuksan 'yan. Nandun yung mga bilyonaryo kasi ang po kasi diyan, ang sistema niyang Pasig River Esplanade, ang plano diyan i-sustain nino ng private sector. Kasi kung ang mga tourist spot gagawin niyo pong pinopondohan lagi ng gobyerno, 'di ba? Ba-budgetan ng gobyerno taon-taon. Papaano pag hindi na-budgetan, 'di ba? Kunwari napalitan ng presidente, hindi pin-prioritize yung project na 'yan, pagpapaganda. Ang mangyayari po diyan, mabubulok lang. Kumbaga isang bukana, isang bukas lang, maganda, tapos after na ma-inaugurate bulok na naman, 'di ba? Pangit din, 'di ba? Oh. Ito, pakita ko sa inyo isa. Baka ma-copyright tayo dito pero tingnan natin oh, Ay. Buting nakaharang kasi yung camera ko eh. Share screen. Ayan. Yan po yung itsura niyan paggabi. Maganda po talaga diyan at ang daming nagbebenta na diyan. Grabe, sinara lang nitong January ay mula December hanggang January kasi ginagawa na lalagyan na daw ng bubong kasi mga tent lang yung doon, yung nagbebenta doon. Pero alam niyo ang mahal ng puwesto doon. Parang 2,000, 3,000 yata per day ang puwesto doon. At ang kumikita naman daw sila. Tinatanong ko yung mga nagtitinda eh.
Ang dami, isipin mo para magbayad ka ng puwesto per day 2,000, 3,000. 'Di ba? Gano'n kalaki, eh. Ibig sabihin kumikita talaga sila para gano'n. Ayan, oh, ganyan po itsura niyan 'pag gabi. Maririnig niyo ba 'pag ano ko, play ko? Ops, baka ma-copyright. Ayan yung itsura niya 'pag gabi. Again, nagsimula po 'yan 2024 at nandiyan po kami no'n. Ay, dapat pala ganito, sorry. Ayan. Again, nagsimula po 'yan 2024 at, nandiyan po kami nung binuksan niya, nandiyan sila mga ano, mga kontraktor nandiyan. Hindi, mga bilyonaryo po nandiyan sila ano, actually sila Mark Villar nandiyan din, eh, sila Ayala, Zobel de Ayala pala. Lance Gokongwei nandiyan din, grabe. Meron akong video diyan, eh, yun talaga hindi kayo sana maka-copyright pero papanood ko pa ba sa inyo? Ah, ayan, oh, Pasig River, A Dream, hindi A Dream ang title nun kasi yung tweet ni Ann Curtis. Isang pangarap. Isang pangarap ni Ann Curtis Smith. A Dream, nasaan na? Iba. A Dream, Pasig River. Pasig River. Yes. Grabe, kikilabutan ka dito, guys, kasi ang dami po kasing ano, nagtangka pagandahin ang Pasig River. Pero hindi po nagtagumpay, 'di ba? Panahon pa ni Erap, 'di ba? Yung nag-viral na video na tinatapunan niya ng kalat. Tapos lilinisin din, 'di ba? Naalala niyo yung ganong ano? Ayan yun, oh, Pasig River Esplanade. Nasaan yung gawa kong video? Putik yung sa'kin pa ang hindi lumalabas, Anchor, Pasig River. Bigyang buhay muli. Pasig. Big. Ang ano po kasi talaga niyan, PBBM, Bigyang Buhay Muli. Pasig, Bigyang Buhay Muli. Pasig River, Bigyang Buhay Muli. Kapal lang siguro ng suot ko. Ito na naman tayo, eh. Ayun! Nasa simula na, yun. Finally. Ito. Ann Curtis Smith nang i-repost niya ang planong pagandahin ang kahabaan ng A Dream. Yan na lang ang na-tweet ni Ann Curtis Smith nang i-repost niya ang planong pagandahin ang kahabaan ng 2 riverbanks ng Ilog Pasig. Tinanong na din namin ang mga kilalang personalidad na umattend sa inaugurasyon ng proyektong ito. Ako naman may gawa ng video nito so walang copyright. Pakinggan natin ang kanilang mga sinabi. Ayan. Anong araw po yan? 2024, January po yan, 2024. Yan, non-copyright song yan ng Facebook. Ayan, Zobel de Ayala. Nandiyan din pala si Senator Lauren Legarda. Tinyap, di ba? Nandiyan pa si Tinyap. Okay ni Zobel de Ayala. Alam mo yung parang bilyonaryo ka. Tapos ganun itsura mo. Diba, parang pag nakikita ko siya parang yung yung pinanood nating pelikula Twilight, di ba? Di ko naman sinasabing mukha siyang vampire, pero di ba ganun kasi parang British yung di ba ganun, European, tas ang tangos ng ilong, parang siyang may kapangyarihan, eh. Parang sa pelikula ng Twilight, di ba yung parang yung
dahil immortal sila, syempre alam nila kung paano kumita ng malaki kasi syempre kung libo-libong taon ka ng nandito sa mundo, syempre alam mo na yung, mga negosyo na kailangan mong pasukin. Para siyang Twilight, eh, 'no? Tignan pa natin. Hi, Sir Tim. Happy birthday! Oh, thank you so much. Thank Thanks you. for spending your birthday here. Birthday pa ni Tim Yap nung ginawa yung ano na yan, yung inauguration na yan. Nandyan si PBBM, nandyan si Lisa Marcos, First Lady. Yes. Sa event ni Pangulo. What can you say about this project po? Alam mo, ako lumaki ako dito sa may Binondo, dito sa Manila area. I never thought na magiging ganito siya kaganda, na people would be walking here by the riverside and enjoying each other's company, enjoying amazing Filipino food, listening to Filipino music, and Di ba? Paris! Paris feels, guys. Paris feels. Hindi, Venice. Venice. No, Venice. Di ba? Shoot ka naman sa BGC portal. O ano, gawan ko nga ng video yun. Di ba? Shoot ako dyan. Shoot tayo dyan. Gusto nyo, dyan ako mag-livestream eh. Bigyan ako ng ano, yung sa YouTube na, ay, sa YouTube tuloy. Yung power supply, no? Tapos babad ko yung ano ko dun, camera. Kaso, kabado ako mag-live sa mga labas kasi baka bigla na lang may sumulpot sa akin DDS. Tapos, may dalang ano eh. Bang! Bang! Sobrang galit nila sa atin, di ba? Ito. just enjoying the beauty of the river. Sana magtuloy-tuloy, and really, if this is just a sample of how beautiful and how amazing our country can become, then I'm really all for it. Nice. Thank Yeah. you. Thank you. Sir Tim. Alam nyo guys, sobrang dami ng trabaho na gawa niya na yung parking pa lang dyan. Ang dami ng na-generate na income. Parking ng motor, parking ng kotse. Tapos meron pang mga yung CR, 10 pesos, 'di ba? O dapat yan 24 hours na kayo diyan eh. Hanggang hanggang alas 10 lang kasi, pero tingin ko kikita naman yung kahit 24 hours. Tapos guys, ang daming kainan, no? Ang dami. Sana may Starbucks. Putik pag may nag-Starbucks na naglagay diyan, no? Panalo yan. Putik. Di ba? Yung minsan may mga Tagaytay na di ba? Sa Tagaytay, yung Starbucks doon, ang lakas din ng Diyan kasi wala pang mga ganun. Pero yung mga pagkain, shawarma, mga Filipino food, ayos naman. Kung ano-ano. Pero maganda sana kung merong kilalang di ba, brand, di ba? Kasi parang tataas lalo yung level ng nung place, nung lugar, di ba? Ayun. So yan guys, no. Again, Pasig River Esplanade, ginawa Executive Order number 35. Maraming salamat. Happy birthday. Pangulong Bongbong Marcos, hindi po ni BBM, hindi po ni Mayor Isko, hindi. Nakipagtulungan lang po dyan ang ibang mga LGU kasi mahaba po yung Pasig River na yan eh. Although Pasig River yan, dadaan niya ng Makati, Manila, di ba? Mandaluyong? Oo. Lahat yon dadaanan. So, syempre, may coordination. At yun nga, ang plano po dyan, ang gagastos ay private company, no? Hindi po budget ng sa GAA, hindi po ganon. Kasi kung GAA na naman yan, malamang kukurakutin na naman yan. Wala na namang matatapos dyan. Baka isang poste niyan, Kaya, ganun mga ginagawa ng DPWH eh. Ito, ang ginawa po, di ba? Private company, sila sasagot nung bawat may mga phase na tinaya po. O siguro, ito kay Lance Gokongwei, siya
asikaso dito, dapat medyo may mga tema, 'di ba, theme, tapos 'yun magpagdudugtong-dugtungin, ganyan. Dati isa lang 'yan, eh, parang 1 kilometro lang 'yan dati, ngayon parang mahigit 2 kilometro na yung napaganda. Ano na 'yan, dire-diretso 'yan, ganda guys, 'no, at sustainable. Kasi nga may mga negosyong nagtatayo, babayad sila ng renta do'n, yun na yung gagamitin sa pagpapaganda at paglilinis, 'di ba? At lalo na kapag kasi katulad nga ng nabanggit ko, 'di ba, sila Ayala, Lanzgokong Way, which is the Robinsons Mall, 'di ba? Ewan ko kung may C. Hindi ako familiar sa mukha ng mga ano, eh, C, yung mga SM, may-ari ng SM. So, sila yung magde-decide ng ano, eh, ilalagay nila diyan, 'di ba? Kung sobrang ganda ng place na 'yan, pinupuntahan ng tao, tapos lalagyan mo ng mga nakikita mo na mga booth sa SM, sa mga mall, 'di ba? 'Di ba? Oh, eh, di parang ano na 'yun guys, 'di ba? Isipin mo nagsho-shopping ka sa gilid ng river na ano, 'di ba? Parang ano na 'yun, nasa ibang bansa ka na guys 'pag ganyan. Kaya 'yan, oh, may tweet kasi si, Ann Curtis Smith, "A dream." Nung naglagay ng, tungkol diyan, nagbubuksan niyang Pasig River Esplanade, ni-repost ni Ann, tapos ang caption niya, "A dream." Kinikilabutan, nakakakilabot guys, kasi dati bulok-bulok mga ano diyan, eh, 'di ba, wala ng pag-asa 'yan guys, at, ang nagsumikap na gawin 'yan, none other than, 'di ba, itong administrasyon na 'to. Kasi nga ang administrasyon nito, eh, talagang gustong mapaganda, 'no, ang, Pilipinas. Yung iba po kasi, alam niyo kung bakit takot 'yan galawin, marami po kasi nagsasabi na kapag ginalaw mo yung Pasig River na 'yan, tapos hindi hindi naging, hindi maganda ang kinalabasan, lalo na DPWH, 'di ba? Mamaya dulot lang ng mas maraming baha, 'di ba, mga flood control nilang, peke. Eh, magre-reflect 'yan dun sa pulitiko, kaya marami daw nag-advice kay BBM na wag na 'yan galawin, 'no. At, malamang gano'n din ang sinabi dun sa mga dating presidente, kaya hindi po 'yan napapaganda talaga. Pero this time, dahil may political will, strong will ang ating presidente, hindi po weak ang ating presidente, 'di ba? 'Yan, dahan-dahan meron po tayong kapupuntahan. Let's go! Alright, so ayan, haba ng usapan natin diyan kasi invested din talaga ako diyan, eh, ilang beses po akong nakapunta na diyan, at, tayo ay isa sa mga unang-unang nakasaksi niyan.